Dito na kami ha, Kuya Pipoy. Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Panglimang bahay to sa hapong ito. No, abutin na kami dito ng gabi mga kabayan sa abot na aming makakaya. Buo pa rin po ang team. No, may boses pa rin po kahit papaano mga kabayan. Hindi kami uuwi hanggat hindi kami maubusan ng boses. So ayan po mga kabayan, nandito na naman tayo sa next na bahay. Hello ate! Good afternoon! Kumusta? Mabuti. Yan ang masarap pakinggan, no? Kamustahin mo sila ay ang isasagot sa'yo. Okay lang, mabuti, no? Kasi nga, given na yung hirap sa buhay. Ibig sabihin, hirap sa buhay pero okay pa rin, 'di ba? Okay pa rin ang buhay. Salamat, salamat. So tuloy tayo. Wow, ano ito? Dahil masipag sila sa kabundukan, meron sila ngayong nahuhukay at ibibinta. Kumbaga, napagod, grabe yung pagod mga kabayan. Ngayon naman, puro naman sila saya-saya. Masaya kasi nag-harvest na, masarap sa pakiramdam na meron ka huhukay, maibenta. Ay, anong klaseng kamuti? Opo, di ba may mga tawag sila, di ubi, di carrots, tapos di kamuti, di labanos, di patatas, di kalabasa, ganon. Saan to kanino to? Saan galing? Ha? Saan? Saan ang taniman nyo? Diyan po sa bundok. Ha? Diyan po sa taas. Sa taas. O, nasaan na si mister mo? Umalis po. Bakit? Nagano po ng kamote. Ay, nag-harvest na? O, kaninong taniman yon? Yung pinsan ko po. Ha? Pinsan. Sa pinsan nyo. Kumbaga, nakiki-harvest, bayaran kayo. Akala ko may sarili kayong taniman at sa inyo na yan. Magkano isang ganyan? Ano po yan? 1.5 po. 1.5. Ilang kilo yung isang sako? 4 kilo po yan. Ha? 4 kilo. 40 kilos? 40 kilos. Tapos, 1.5 yung isang sako. Maganda-ganda sana kung sarili nyong tanim. Medyo malaki-laki yung income. Magkano binabayad pag ganyan? Siyempre, mayroon kayong, kumbaga, amo. Magkano ang binabayad sa inyo para maghukay ng kamuti? Tsag ano po, tsag 150 lang po. 150 isang araw. Magkano ngayon kilo ng kamuti? Na ganitong klaseng kamuti? Minsan, 6.20 lang po. 50 per kilo. Magkano ngayon ang per kilo mamidi sa palengke? Ng ano, Kamote. minsan po, yun, 30, ganun. Ha? Pag, 30? Bakit dito 50 daw? kasi, dito Malaw, sila. ano na po kasi. Malaw. Kasi malayo na. Sa bagay, malayo sa kabihasnan. Kumbaga, nakadepende sila sa layo, sa lugar, nakapwesto kung saan yung presyo ng per kilo ng kanilang mga pananim. Ano mo ulit? Juliet po. Juliet? Ilan ang anak niyo, Ate 6 Juliet? po. 6. 6. Bunso mo ito. Opo. Ilang taon ka na ngayon? 30 po. 30? Nag-asawa ka mga 20? Or bata pa doon? 20 po. 20 ka nag-asawa? Kumusta naman ang buhay dito? Mabuti na po. Mabuti naman. Yung mga bata nakapag-aral? Hindi na po. O anong hapunan nyo ngayon? Ano po, wala pong ulam. Walang ulam, Wala pero mayroong bigas. Opo, meron. May sinaing. Opo. Ulam lang ang problema. Hindi na problemahin. Kasi may kamuti na, ilaga mo lang, sabawan mo lang yan, lagyan mo ng malunggay, ulam na. Asin bitsin lang. Ang sarap na nun ha. Gustong gusto ko iulam yun, mga ganyang ulam. Na-try mo ba yung ganong ulam? Na palambutin lang yung isabaw yung kamuti, tapos babukalan mo, tapos lagyan mo ng dahon ng malunggay, lahat ng klaseng dahon, pwede mong ilagay asin bitsin, masarap na. Oh, di ba? Di ba na-demolish kayo dati? Demol doon po kami dati. O tapos, Demolish po. napadpad ka dito. Kaya ang mga anak mo rin, hindi rin sila Hindi na po nakapag-aral. nakapag-aral. Ang 6 na anak, hindi rin nakapag-aral. Hindi na po. So, laging nalulungkot tayo mga kabayan kapag tinatanong natin yung mga anak kumusta, hindi nakapag-aral.
dahil sa demolasyon at sa layo ng eskwelahan po mga kabayan na hindi nakakapunta yung mga bata, no? Hindi kakayanin. Kung meron man po mga kabayan, kung halimbawa may service sila, ang problema na naman po nila, yung income nila na pangbili ng gasolina. Hindi biro, gasolina mo ng 200 sa pamumuhay nila mga kabayan. Kasi kung yung iba mga kabayan, yung 200 or 150, kinikita lang araw-araw yon, doon nakukunin yung pagkain nila, ulam nila. Pero yung iba dito sa kanila, ang 200 hindi napupunta sa pagkain ng motor, which is yung gasolina. O di ba? Imagine mga kabayan, ha, kikita ka lang dito ng 150 tulad sa asawa ni Ate Juliet, 150 a day pag hukukay ng kamuting kahoy. Negative pa doon sa gasolina na 200 para makapag-aral yung anak nila. At imagine mga kabayan, yung 200, isang araw lang yun. 5 araw sa isang linggo na papasok yung anak mo. Saan ka kakuha ng 1,000 para ma-straight yung pasok nila sa eskwelahan? No, saan ka kukuha nun? Anong kakainin nila? Kaya syempre, wala silang choice. Gustuhin man nila magpaaral sa mga anak nila o gusto mo mag-aral sa mga bata. Ang unahin ng magulang, syempre, yung pagkain nila. Diba? Kasi kumbaga, yung school, makapag-antay naman yan. Pero yung pagkain, pag nagugutom ko, sumasakit sikmura mo, iyakan ka ng mga bata. Kasi nagugutom na sila. Okay. Ate Juliet, meron ka ng groceries and bigas. Alam kong napakalaking tulong ito sa pang-araw-araw mo. Hindi lang yan, meron ka pang... Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sa biyaya na pinagkaloob natin araw-araw sa kanila mga kabayan. No, na itong biyaya na kailangan pa nilang magpawis ng sobra-sobra, magpainit ng sobra-sobra para lang sa kanilang pamilya. Ganun pa man, lumalaban sila, no? At hindi naging hadlang yung init, yung ulan sa hanap buhay ng mga kabayan. Kaya maraming salamat in suporta, no, sa ating walang sawang pagmamahal na talagang nandiyan palagi sa ating munting adikain. Ma'am Rexy Cortez Hardeliza from Daly City, California. Isa sa mga generous sponsor po natin na walang sawang pagmamahal. Wala madami. Ihaw muna ako dito. Gagawa ko ng ihaw. Ihaw ng puwet. Sa bugaw na buhangin, para kaya ni anak ko, doon ako naghintay. Abutin man ang takip siling, ang langit man anong dilim, anong tamis ng alaala. Okay. Mga lumipas na ligaya. Okay. Ngunit ngayon nangungulila, Hindi naman. iniwan mong nagdurusa. Hindi naman. Maglaho man ang iyong pag-ibig, at kung ako'y pagtaksilan, Hey. ikaw pa rin ang ibigin. Mamahalin Fight dyan. hanggang libing. Sa bugaw na buga na buhangin, May buhangin tayo dito. ang langit ko'y ikaw. May buhangin na. Buhangin na. O ang babae pag nagmamahal, may kulsunada ay nayayabot. Huwag mong dalawin, dadabog-dabog. Huwag mong sayuin, ay nagmamagtol. Pag iyong iniwan, hahabol-habol. Mayroong binata, may liniligawan sa kanyang pinapanik na bahay. O ang babae pag nagmamahal, naloloka na. Ay pusit sa buhay.
O ang babae pag nagmamahal, may kulsunada ay nayayabot. Huwag mong dalawin, dadabog-dabog. Huwag mong suyuin, ay nagmamagtol. Pag yung iniwan, hahabol-habol. Ibang habol yung mabili ah. Mayroong binata, may liniligawan. Sa tuwing kanyang pinapanik ng bahay, naloloka na ayaw malapitan. O ang babae, pag nagmamahal, nabobolang. Musit sa buhay. Oh, fight, fight. Nanay May, Oh, sige fight. naman, Ayan ang ano mo, stage. Dahil kasi scared ko. Lalabira, fight. Yung langis nyo, yung lang Ay, hindi. Walang snow kasi mainit ngayon. Huwag yung snow. Mainit ngayon. San? Mahal na prinsipe, nagkakamali ka. Kumuha kang kahoy na walang pangalan. Tagain mo rito, huwag mong tatanganin. Dalhin mo rito, huwag mong susugatin. Maisang bituin ay pakislap-kislap. Nakakita akong damit ng Tagalog. Bagay din sa akin, bagay din sa iyong lahat. Magandang pagmasdang ang aking hangarin. Ikaw ang dahilan, ang kanyang paglayo. Labis kong dinamdam. Pag-ibig ko'y bigo. Yan. At ang kaligayahan niya ay nasa iyo. Yan, bay na bayan. Ang lahat ay matitiis ko. Di ko sukat akalain ganito. Ang daramdamin ng puso ko. Iniibig mo ang iniibig ko. Ba? Paano ako? Ka naman? Labis kong Demolish na rin. Huwag kang magbago. Palaging idalangin. Nais ko giliw, kita'y makapiling. At kung sakaling lilimot ka sa akin, laging asahan, kita'y mamahalin. Huwag kang magbago, palaging idalangin. Nais ko giliw, kita'y makapiling. At kung sakaling lilimot ka sa akin, laging asahan, kita'y mamahalin. Dahil sa lihim na pag-ibig, pagmamahal ko'y di mo nakamit. Itong pusong inasak mong pilit, alala ka sa bawat saglit. Nalimutan ko yun. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, at kung laging dapat kong magmahal, ang iyong kaawa ay magpasa walang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na kita'y walang katulad, tunay na kita'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Yay! Yay! Yay!
Oh, dito na. Nakasandal pala sa akin. Nakalimutan ko. Oh. Hindi, dito po. Ako ay may lobo. Anak ka malati. Kendam ya. Wala doon, wala dito. Nyaman kamu. Kamu cina. Wala itong kumbagyari. Aliku, aliku. Sige na, gamot eh. Masih na. Hey. Hey! Akap mo. Isang body dyan. Isang body ka niya umahan. Panginoon, nakarating ako dito. Kami ang buhay ng tuwid dahil sa'yo. Panginoon ko nagbibigay ng lakas sa amin. Sa punto, Isus ko. Salamat ba sa iyo nang ito ang buhay ko. Kayo yung nagbibigay sa akin ang dunong Jesus. Ya. Salamat sa iyo, Jesus. Maganda. Yay. Limutin kay masakit. Limutin kay madali kong sabihin. Ngunit sinta, masakit sa damdamin. Masakit ka naman ga. Magdusa man, kung ligaya magiliw. Kung yan ang palad, tatanggapin. Andi naman ako ah. Go yan. Dahil sa lihim na pag-ibig, pagmamahal ay di mo nakamit. Itong puso, binasag mong pilit. Alala ka sa bawat saglit. Ibig kong magtapat sa'yo para luman. Ngunit nangiti ako sa iyong kagandahan. Siyempre, maganda naman kami. Pag kita'y kaharap, aking napapangarap na ikaw at ako'y magsasamang tapat, magpahanggang wakas. Banat. Ano kaya ngayon ang aking gagawin? Di Ayan. ko mahihayag ang aking pag-ibig. Liya kita kumari. Nangangamba ako. Masin ka eh. Baka di mo pansin. Unang pag-ibig ko ay magmamaliw. Kung maririnig mo Saan? ang awit kong ito, Sabagay. ay parang nagtapat na rin Ano ba? ang puso ko sa'yo. Ay, be. Ibig kong malaman kung tinatanggap mo. Umiti ka lamang at yan ang tugon mo. Inibig ako. Thank you very much, madam. And you helped me. Thank you. And then, I'm nothing. But the second rate. I like me. Thank you. And you helped me. I'm nothing the second rice. Yung rice ito. Ako anong go? I'm nothing but the second rice. Ito. Oh, Inuwi natin ito. yeah. Maraming salamat po. Uli.
Lahat po kayong mga sponsor. At hindi po namin, dahil po sa inyo, sa utos ninyo sa amin, ay nakilala rin po namin ang mga kamag-anak dito. Meron palang galing ng Florida, galing ng Hangiles, galing ng ano-ano po. Mga sponsor namin, makapunta po sana kami sa ibang lugar. Sana matuklasan ko rin po ang dating tiyo ko na naglayas hanggang ngayon. 1969, naglayas na po. Ano, 66 ba talaga o 69? 1969. Kasi po, para akong nananaginip noon, nanonood po ng naglalaging. Daming naglalaging po. Silang pumatay ng mga kahoy ng kalikasan. Malalaking kahoy anak ko. Talagang trotrosos. Opo, yun po. Ang ano, sana po matuklasan ko rin po na hindi ko alam. Sana, oo. Ako ang anak ng kapatid ng tatay mo. Sana po, ganun pong matuklasan ko rin. Kaya, Salamat po muli, Ma'am Rixie Cortez Ardeliza from Daly City, California sa inyong pagmamahal. God bless you more po and see you soon. Ayan. Okay, bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.